Zoom na muna natin ulit mga idol, effective Naging kontrobersyal kasi ang tres na ito ni Matthew Strazel sa laban ng France pati Japan. Paano ba naman? Ito po yung score bago niyan. 4 ang lamang ng Japan, sabay segundo na lang ang natitira. Abot kamay na ng mga Hapon yung panalo, pero ayan nga po ang nangyari. Nakatres na foul pa. Naitabla pa ni Strazel yan. So foul nga ba to? Actually mga idol, may napansin pa tayong iba rito. Sa ibang anggulo, no? Pansinin ninyo yung way nung pagsalo ni Strazel sa bola. Hindi jump catch ang ginawa niya, kundi nakaset na kagad ang paa niyang isa. Pagkasalo niya, itong kaliwang paa niya pinlantan niya na kagad. Meaning ito na ang ginawa niyang pivot foot. Sabay yung kanan naman yung sumunod. Para syempre, aakto na nga siyang titira dyan. Pero fake pala to, no? At epekto na yung napansin natin sa pivot foot niya. Kasi hindi niya dapat yan palitan kundi matatawagan siya ng travel kung mauhuli siya ni ref. Bawal niyang ihakbang ang pivot foot niya hanggang hindi siya nagdidribble. If mangyari nga yun, travel dapat siya. Nangyari nga, nagpalit ng pivot si Strazel, hindi pa siya nagdidribble, sabay inangat na niya yung kaliwang paa niya tapos binagsak. Una pa lang travel na dapat. Andito lang si ref pero sige, mabilis ang mga pangyayari. Palit tayo ng angulo at ayan, ito na nga yung controversial na tawag. Kita pa rin naman dyan yung pagpapalit ni Strazel ng pivot. At ito lang din talaga yung best angle na mapapakita natin. Kaya siguro tinawagan din ng foul dahil sa kaliwang kamay ni Kawamura. Kayo na lang ang mag-discuss sa comments mga idol kung may contact ba ito o hindi. Mukha kasing meron Kita nyong may gusot nga sa jersey ni Strazel. So probably ito ang nag-prompt kay ref na nasa likod nga lang din na pituhan to. Manipis ba? Oo naman. Nabigyan din kasi ni Kawamura ng dahilan para makapito ang ref. Pwedeng mag-contest lang talaga siya dyan with 2 hands or hindi na humawak Kaya arguable po talaga kung foul ba to o hindi. Team Japan pa naman ako syempre at kahit masasabi natin yung manipis talaga, nabigyan pa rin si ref ng dahilan para pumito. Disappointing yung tawag kasi akala mo sa FIBA lenient sila sa mga ganitong klaseng tawag. Sabay saktong-sakto pa yung contact sa akto ni Strazel na umaangat sa tira niya. Sa picture na ito, bumitaw na si Kawamura Pero sa inyo ba? Base sa anggulo, may contact ba o wala? Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. May pagkakataon pa rin naman ng Japan to bring this game home pa rin. Sila ang may hawak ng final possession ng regulation at yung best perimeter defender ng France ang may toka rito kay Kawamura na tinorch din talaga ang depensa ng mga Pranses. Though walang play na nangyari kasi at ayan ngang nag 1-on-1 lang sila sa ibabaw. Na-challenge din ni Batumto ng maayos. Sabay sa overtime, nagparamdam na rin talaga si Wemby. Hindi siya damagaano noong second half Good move tong ginawa niya. Nasa lawak ba naman ang kanyang espasyo ay subusubok siya pumeso sa mid-post. Pero bigla ang turn pala to para sa backdoor cut. Good play to at wala nang nakaabot pa sa inside shot niya. Samantalang ang Japan, talagang umasa na lang sa production na hatid ni Kawamura pero naubos na siya rito. All-NBA defender na si Wemby naman ang tumatao sa kanya. Sobrang relatable din kasi nito ni Kawamura Hindi nalalayo sa common Pinoy ang height niya standing 5'8". So ganyan pala ang itsura kapag kaharap mo si Wemby tapos 5'8 ka. Kahit yung una si Wemby, matangkad pa rin siya sa'yo. Hindi lang din pumasok tong tira ni Yuki. Let me know mga idol kung ano ang thoughts nyo rito. Dinadala kasi ni Watanabe ang bola ngayon. Sabay masasabi nyo kayang crossing tong ginawa ni Fournier na completely tila tinanggalan niya talaga ng espasyo sa Utah sabay biglang pumito ang referee at wala naman palang tawag. Akala nga nito mga Pranses foul sila pero sa stats still ang credited kay Fournier and it looks like inadvertent whistle lang to. Error na rin talaga ang Japan dito kasi kita nyo nga mga idol na galing sa offensive board, nag-help sila dyan para i-cover lang si Gobert. Hindi naman nani-score yan mag-isa May 0 offensive game yan. Libre tuloy si Wemby sa labas at ayan, pinagbayad din sila.
Naubos na rin talaga si Kawamura although nakashoot pa siya ng isang tres ngayong OT. Ang makulit pa nga rito mga idol no, tila gusto pang ulitin ni Strazel yung nangyari sa fourth quarter. Heto na naman yung referee, heto na naman siya at heto na naman si Kawamura. Gumawa siya ng malatreyang move dito pero this time hindi na bumenta sa referee yan. Kaya nga mapapatanong ka na lang din kung ito may contact naman din talaga at alam mo rin na foul baiting lang to ng offensive player tapos hindi ito tinatawagan. Bakit yung sa kanina? May contact din naman minimal pero tinawagan naman at dun pa sa crucial play. Hindi lang yan, pati yung doon sa pag-decide na flagrant foul daw yung kay Rui. Sayang talaga to para sa Japan, andun ka na Abot mo na ang panalo pero nasilat pa. Ano po masasabi nyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design itong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.